A blessed morning po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Sino po sa atin in the last few days, weeks, or months have said, pagod na ako, na I'm tired? Today, meron pong simple na reminder na nais na maging encouragement ng ating Lord para sa ating lahat. Sama-sama po natin basahin sa Hebrews chapter 13 verses 15 to 16 from the Amplified Version of the Bible. Sabi po, through Him, therefore, let us at all times offer up to God a sacrifice of praise. Muli ang sabi po, through Him. Therefore, let us at all times offer to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Verse 16, do not neglect to do good, to contribute to the needy of the church as an expression of fellowship, for such sacrifices are always pleasing to God. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa buhay na patuloy ninyong ipinagkakatiwala sa bawat isa. Dalangin namin na ang buhay na ito ay laging makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang ngalan. Salamat po sa pagkakataong kami ay makapaglilingkod sa inyo sa umagang ito. Ama, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad sa aming mga kakulangan at pagkakasalang nasabi, naisip at nagawa. Salamat po sa inyong paglilinis at pagpapatawad. Dalangin namin na lagi kaming mapuno ng inyong pag-ibig at sumaamin ang pangunguna ng banal na Espiritu upang makalakad kami ayon sa iyong katwiran at kalooban. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral. Gawin ninyo pong handa ang buhay ng bawat isa, ang puso ng bawat isa, upang tanggapin ang katotohanan at pagpapala ng inyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa kadakumpayan ng aming gawain. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. In Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. Alam naman po natin na kapag may mga words or phrases na inuulit sa mga passages sa Bible, it means it is important, that God is emphasizing something important. Tama po ba? At sa ating pong key verse, twice nabanggit ang salitang sacrifice. Sabi po sa verse 15a, through Him, therefore, let us at all times offer up to God a sacrifice of praise. And then sa verse 16b, ang sabi po doon, for such sacrifices are always pleasing to God. So, sacrifice. And I am sure na lahat po sa atin dito o kahit nasa ang season tayo ng ating buhay, ay meron tayong mga sacrifices. Say yung mga students, special shout out sa mga working students or mga scholars na may mga mini-maintain na grades. Matter of fact, kahit nga po hindi ka scholar or working student, sa generation po natin ngayon na grade 7 pa lang pero parang pang college na yung mga performance tasks na meron sila. Kailangan po nilang pagsabayin yung ACADS at yung mga different curricular activities. Kaya naman po, napakarami nilang mga sinasakripisyo. Yung mga athletes, they have a lot to sacrifice para po sa kanilang mga training. Matter of fact, sometimes, deprive yung deeper term po nila ng sacrifice. From waking up ng sobrang aga, to their diet, and syempre po, yung mga series of training that they need to go through sa field na napili nila. Sa mga nagtatrabaho or maybe employer ka, ikaw yung employee or business owners, yung mga tons of deliverables natin, whether you're part of the operations or ikaw yung sa manpower, lalo if may mga projects, for sure, may mga sacrifices po tayo lalo sa oras.
family time, if you're in a relationship, yung tinatawag nating babe time, me time, oras sa sarili, and minsan, or shall I say madalas, pati po yung church life or yung time natin para sa church ay nasa-sacrifice din because of work. Sa mga breadwinners or sa mga parents natin, ito, no example or explanation needed po. Whether ikaw yung magulang or ikaw yung breadwinner or may kakilala ka, you have witnessed firsthand kung ano-ano po yung mga sinasacrifice nila para sa mga mahal nila sa buhay. And lastly, sa ministry. And I believe ito po yung we are doing a lot of sacrifices, especially from going out of our comfort zones. And this is one of the hardest or yung may pinakamahirap na sacrifice na ginagawa natin when it comes to the ministry. Kasi hindi lamang po iisang avenue yung nagkakaroon tayo ng sacrifice. It's holistically. Holistically ang dealing po sa atin. Physically, financial, relationships, and many more. But for us who have known, accepted, started, and continuously walking in faith in Christ, part na po sa atin ang sacrifice. Kumbaga, basic na maging part ng buhay natin ang sacrifice. Hindi po dahil immune na tayo sa mga sacrifices or sa mga paghihirap, or hindi rin naman na nagiging proud tayo na napagtatagumpayan natin yon. But we are able to sacrifice and endure all things, all because God has downloaded to us kung ano po ba yung ibig sabihin ng pagsasakripisyo or kung paano magsakripisyo. Kaya naman po, kung babalikan natin yung verse, it says, "Let us at all times offer to God a sacrifice of praise." Sa ibang version po or sa ibang salin, the word used is continually. Meaning, hindi lang po siya 1 time, 2 times, 3 times, or a numbered sacrifices, but it says all times. So, lagi. Like, we are instructed by God to make sacrifice or yung mapagod as part of our habit or maging parte na ng ating buhay. Pero, dahil tayo po ay tao lamang, syempre nakakaramdam din po tayo ng pagod or dumadating tayo sa kapaguran. Tama po? Kasi we give a lot, we sacrifice a lot, and we sometimes tend to feel na napapagod tayo. Kaya nga po, di ba kanina, tanong ko sa inyo is if as early as Thursday of this week, meron pa tayong Friday, Saturday. Ilang beses nyo na po ba nabanggit yung mga katagang nakakapagod, pagod na ako, I need rest, yung mga ganong katagang po yun. But this verses also reminded us kung ano po yung gagawin natin kapag napapagod na tayo or paano tayo hindi mapapagod. Ngayong umaga po, I just have one point na nais ko pong i-share sa bawat isa. Let's go back to the first 2 words of our key verse today from Hebrews chapter 13, verse 15. Ang sabi po doon, through Him, through Jesus, through God. Hindi po tayo, hindi po yung ating mga sarili. I know you would all agree na if tayo lang din po, since ang ating strength is very limited, it will be hard for us to continuously do things. Take note, yung term po is continuously. Kasi po, kahit pagod naman tayo or may mga sacrifices tayo mga nararanasan, gumagawa pa rin naman tayo eh. Ang kaso lang po, this can lead to inconsistency, frustrations, magrereklamo na tayo, which will lead sa hindi magandang results until we get tired and we won't do it at all. But through Jesus, anong sabi po sa Philippians 4:13? Di ba po, lahat magagawa natin sa pamamagitan ni Jesus who gives us strength. In Amplified po, napakaganda ng version niya. Ang sabi po doon, I can do all things which He has called me to do through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency.
I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confidence peace. Recognizing God's ability to help us do things or endure things is our weapon. Kaya despite of getting tired dahil sa mga hardships or sacrifices, we can continue. Kaya naman po para sa ating mga anak ng Diyos, yung sacrifice or yung kapaguran, sometimes nagiging basic na lang po talaga siya. Through Him, our strength is replenished. Through Him, we experience love and grace that abounds at all times. Though there are sacrifices, nakakapagpatuloy po tayo. Like what's said in 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come in abundance to you, so that you may always, at under all circumstances, regardless of the need, have completely sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have abundance for every good work and act of charity. Serving the Lord is the best thing that we can do with our time, our resources, and our lives. In fact, we don't just serve God. Tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayong mga pinalaya at binili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ng bugtong na anak ng Diyos, dapat natin matanto or ma-realize na ang ating buhay ay ibinigay sa atin bilang tiwala ng ating mabuting Ama sa langit. We are here on earth for His will, His purposes, and His pleasure alone. As it is, we must also realize na ang bawat bagay na ginagawa po natin ay dapat na para sa kalwalhatian at papuri ng ating mabuting Ama, ang ating mabuting Diyos, because He deserves all the glory and honor that we can give Him. He alone is worthy to be praised. Gayunpaman po, marami po sa atin ang napapagod kapag sinisikap nating gawin yung mga nais na gawin ng ating Diyos, yung kanyang kalooban. Marami sa atin ang nararamdaman na kailangan ng magpahinga sa lahat ng gawain na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang masama at nakakalungkot po minsan, ang ilan sa atin ay pakiramdam na masyado na silang pagod at gusto na lamang nilang itigil ang paglilingkod sa Diyos. Ito ay marahil dahil sa maraming paghihirap at hamon na ating kinakaharap sa ating pong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Pero kapatid, do not give up. Rest if you have to, but do not entertain the idea of quitting. God won't stop working on us, and we should not stop letting Him do His work in us. As I end po, naalala ko po minsan nung makausap ko yung isa nating kapatiran sa CGM Muntinlupa. After a long day sa church, mula po sa first and service ng umaga, and then sa hapon po, nagkaroon kami ng graduation for the students who participated dun po sa aming acts of worship. Natapos po kami mga past 5 p.m. and she said sa akin, grabe yung pagod ko, Sunday pa lang pero parang pang 1 week na agad. Pero alam mo yung pagod ka pero masaya ka, nagagalak ka, may joy ka kasi nagawa mo yung gusto ng Lord. Bakit po may joy despite nakakapagod? Kasi we know all our sacrifices are pleasing to the Lord our God. Diba po, sabi po sa verse 16 ng ating key verse, for such sacrifices are always pleasing to God. Why? Dahil sa pamamagitan po ng mga paghihirap na ito, ng mga pagpapagal po natin, we are able to honor God. Nagiging obedient tayo on what He wants us to do, na instead of this is my way or this is what I want, we do and obey what the Lord desires for us to do.
So I pray every time na we will feel tired of many sacrifices or sa mga ginagawa po natin, higit lalo para sa gawain ng Panginoon, may we be reminded of this beautiful verse from Galatians chapter 6 verse 9. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. And believe me mga kapatid, nagtatanim pa lamang tayo pero umaani na po tayo dahil napaparangalan ang pangalan ng ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Ama naming punong-puno ng pagmamahal, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang lumago at maging matatag sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na isapamuhay ang aming napag-aralan at maibahagi sa tuwina ang iyong mga salita. Patuloy mo po kaming samahan sa araw-araw ng aming buhay at lagi po naming maranasan, Ama, ang inyong pag-ibig. Kami po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa katagumpayan ng aming online service. Mahal na mahal ka po namin at ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po kaming nag-i-invite ng inyong suporta sa different services natin online. Maraming salamat po muli at God bless us all.